po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Friday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan mula po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan, sinasamahan ng ating Panginoon. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa Thessalonica chapter 1 verse 6 to 7. Ganito ang sinasabi: mabuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayon may taglay pa rin ninyo ang kagandahang loob ng Espiritu Santo. Kaya't maging huwaran kayo sa mga kapatid sa Macedonia at Akaya. So ang title po ng ating morning devotion pa sa umagang ito ng Friday ay Maging Huwaran. Very challenging po sa bawat isa sa ating mga Kristiyano ang pagiging huwaran. Paano ba natin ito maisasagawa sa ating mga buhay? Una, ang pundasyon ng pagiging huwaran ay nakasalig sa magandang balita. Tatlong bahagi ng pagpapahayag ng magandang balita. Una, ang paniniwala. Ikalawa, ang pagsasalita. Tatlo, ang gawa. Mahirap paghiwalayin ang tatlong ito sapagkat ihiwalay mo ang isa sa kanila ay magiging walang kabuluhan. Kung ang salita at gawa hindi nakasalig sa paniniwalang na magandang balita, anumang ganda ng salita at gawa ay walang kabuluhan. Ngunit kung nakasalig man sa magandang balita, ngunit wala naman salita at gawa, wala rin itong kabuluhan. Pangalawa, napapalakas ang pagiging huwaran kung ito'y nalalaki pa ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagiging huwaran ayon sa Diyos ay ang pagsasagawa ng mga bagay hindi self-glorification, hindi for God glorification. Pagpapakita ng mabuting halimbawa sa iba ay upang patotohanang magagawa natin ang mga bagay na ito, hindi dahil sa gusto natin maitanyag, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nararanasan ng bawat isa sa atin. At pangatlo, pagiging huwaran ay napapalakas sa pamamagitan ng immersion. Ang salitang immersion o pagbababad sa target o partisipan ay ang paglapit at pag-unawa sa komunidad at kalagayan nito. Hindi natin matuturuan ng isang bata na kumanta kung hindi natin ipinapakita ang paraan ng pagkanta. Hindi theological ang pagiging role model o ang pagiging huwaran. Kinakailangan may exposure, pagpapakita kung paano ito isinasagawa. At kung meron tayong isang modelo, ehemplo ng pagiging huwaran, ay ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon, na siyang tinutularan ng bawat isa sa atin at nagiging magandang halimbawa sa bawat isa sa atin upang tayo naman din ay maging isang magandang halimbawa sa labas ng ating iglesia, sa komunidad at sa lahat ng mga tao na nakakakita at nakakasalamuha ng bawat isa sa atin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang tayo ay maging huwaran, maging ilaw at asin ng sanglibutan upang sa pamamagitan natin maraming tao ang mailapit sa paanan at sa presensya ng ating Panginoon at patuloy na mapapurihan, maparangalan ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Friday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ang aming napakinggan buhat sa iyo, na kung saan tinuruan mo kami kung paano maging magandang halimbawa, na kung saan sa pamamagitan ng aming buhay ay makita ng mga tao na kami nga ay binago mo, kami nga ay iyong mga lingkod at kami nga ay nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at pababayaan. Ano man po ang panalangin ng aming mga puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito
Salamat po sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo po sila na maging magandang halimbawa sa isip, sa salita at sa gawa upang sa pamamagitan nila makita ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Pinagpipray ko rin sa iyo mga kapatid namin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, at nawa ikaw ang maging dakilang doktor at manggagamot. Pinagpipray ko rin sa iyo mga kapatid namin sa ibayong dagat, tulungan at samahan niyo rin sila. Pinagpipray ko rin sa iyo mga kapatid namin na hanggang sa ngayon ay lubog sa baha, nasira ang tahanan, nawala ng buhay ang kanilang mahal sa buhay. Tulungan niyo po sila dahil sa mga nagdaang mabibigat at malalakas na bagyo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sa iyo kami patuloy na umaasa. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Ingatan niyo kami, ilayo sa anumang mabibigat na pagsubok, sa mga karamdamang hindi maipaliwanag. Bigyan niyo po kami ng malakas na pangatawan upang walang maging hadlang sa patuloy na paglilingkod at pagpupuri namin sa iyo. Marami pong salamat. I-bless niyo po ang Crossroad United Methodist Church at ang mga katulad nitong iglesia na nagkakandak ng ganitong gawain, at nawa ito ay maging pagpapala, kalakasan, inspirasyon sa bawat isang nakakapanood nito. Marami pong salamat. Patuloy niyo ring pagpalain ang kabuuan ng aming iglesia, ang kanyang ministerial staff, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga desire, lalo tigit ang renovation ng chapel at ng altar. We pray, Panginoon, na ikaw ang tutulong at sasama sa amin upang pagtagumpayan namin ito sa tulong mo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa namang edisyon ng Morning Devotion para sa umaga ito ng Friday. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita po tayo every Monday, Wednesday at Friday sa ganap na alas 7 ng umaga. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, sa po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!